mga kababayan, alam natin na lumabas ito sa hearing, extradition yung nakalagay. Yan nga yung pinaulit-ulit ni Amy Marcos. Ano nga ba ito? Extradition ito or voluntary surrender? 'Di ba? Yan yung pinaulit-ulit ni Amy. So dito nagkakatalo. Nasa dokumento, extradition, pero ang paliwanag ni Crispin Boying Rimulya, voluntary surrender kasi walang treaty. So malinaw na ito. Absent na itong treaty, mga kababayan. Ayan. An allegation that extraditable offense under ito, mga ano na ito, mga details ito ha. O, mga details. Punta tayo dito sa ito. Warrant of arrest. Ano? Ayan, tingnan natin. The documents, evidence applicable. Ito. Punta tayo dito sa warrant of extradition, warrant of arrest. Ito mahalaga ito, mga kababayan. Isa din ito sa mga issues The extradition court, upon receipt of the petition for extradition, shall conduct an ex parte review of the petition and determine whether, number one, the petition is sufficient in form and substance. Nako, questionable ito. Kahit sabihin natin present yan, walang problema. Sige, present yan. Pero mayroon pang number 2 and number 3, mga kababayan. Ito, number 2. It complies with the law of the applicable extradition treaty. Absent ito. Absent ito, mga kababayan. Anong nagiging issue dito? Walang warrant of arrest na galing sa local court. Ang warrant of arrest na ginamit ay galing sa ICC, mga kababayan. And absent itong number 2 kasi walang applicable extradition treaty. O, yan yung pagkakaalam natin dito. Ito, number 3. There is a probable cause that, number 1, the extraditee is the same person identified the warrant of arrest, indictment, or judgment issued by the requesting state. O, kahit sabihin natin meron dyan. The offense involved is an extraditable offense. Sige, bigyan natin. Sige, present yan. The extraditee committed the offense subject of the warrant of arrest, indictment, or judgment issued by the requesting state. Ito yung magiging issue dito. Kasi, mga kababayan, suspect pa naman. Hindi pa guilty si PRRD doon sa mga kasong ipinaratang sa kanya. Okay? Ang nakalagay kasi dito, the extraditee committed the offense. So, ibig sabihin, sa pagkakaintindi natin, ay napatunayan na ginawa ni PRRD yung mga pinaratang sa kanya. Again, i-comment nyo dyan, mga kababayan. Kasi kung ano lang, pwede namang gamitin na word na accused of the offense, hindi committed. Pwede naman, again ha, linawin natin. Pwede naman sabihin ng Supreme Court, the extraditee is the one accused of the offense, di ba? Instead na ito yung ginamit na offense, the extraditee committed the offense. Ibig sabihin, guilty na siya dyan. Ayan, ito, yung ibang mga detalye, mga kababayan, pwede niyong basahin niya ito dito. The extraditee, custody of the extraditee. The extraditee arrested pursuant to the warrant of official arrest or extradition. Warrant of arrest shall be detained at the National Bureau of Investigation detention facility in the city or province where the court that issued the warrant is located. Oh, ang problema, wala ito, mga kababayan. Saan di nakadetain si PRRD nung hinuli nila? O doon sa anong kampo yun? Diba? Oh. Tingnan pa natin ito. O, whole departure order na ito. Summons. Punta tayo dito sa voluntary surrender, mga kababayan. O may bail pa, may rules pa sa bail. Kung gusto nyo basahin nyo. O, may provisional arrest pa. Punta tayo dito sa, kasi ito yung argumento ni Crispin Boying Rimulya, mga kababayan. Ito, voluntary surrender. Ayan, ito. While under provisional arrest, during the dependency of the extradition proceedings, kasi nga, mga kababayan, hindi ka may papadala doon hanggat walang desisyon yung korte, final and executory. O anong ginawa nila kay PRRD? Final and executory, decision ni Crispin Boying Rimulya yon. Hindi yung decision ng Supreme Court or ng Korte ng Pilipinas, ng Extradition Court.
Unless sasabihin ni Crispin Boying Rimulya ngayon na ako yung extradition court. Dyan, magkakagulo na tayo dyan. Mukhang iba na pag-iisip ni Crispin Boying Rimulya kapag ganyan, di ba? Oh. Or at any time before the judgment or order granting the petition for extradition becomes final. May nakalagay na final. The extraditee may consent to their extradition by filing with the second level court that issued the warrant of provisional arrest or with the extradition court a notarized affidavit of waiver of the right. No, ang daming requirement dito mga kababayan. Ito voluntary surrender dito pa lang mga kababayan. Bihado na yung desisyon ni Crispin Boying Rimulya mga kababayan. Kasi kailangan ng desisyon ng korte, kailangan ng warrant of arrest ng korte, local court, and kailangan na yung desisyon ng korte ay final. Ayan. At kailangan din mag-waive ng accused or ng tao or extraditee mga kababayan. Sa case ni PRRD, si PRRD, kailangan, ito yung mga detalye dito. Ayan. It must be a language known to the extraditee, if not in English or Filipino. It must be accompanied by a translation in English or Filipino. Ayan, ay mga detalye mga kababayan. Ayan. The second level court that issued a warrant of provisional arrest or extradition court shall, after being satisfied that the extraditee knowingly and voluntarily waived the right to extradition proceedings and consented to their voluntary surrender, motu proprio issued an order directing the appropriate authorities to implement the extraditee surrender to the requesting state, dispensing with the filing of a petition for extradition or terminating the pending extradition proceedings. Nako mga kababayan! Nako. Delikado si PBBM dito mga kababayan. Ang laking issue nito. Bakit? Ito. Ano sana yung nakalagay? Dito, basahin na tuloy natin. After being satisfied that the extraditee knowingly and voluntarily waived the rights to extradition proceedings, magbibigay pa ng consent yung tao. Nakita naman natin sa video mga videos na in-upload mga kababayan kung anong ginawa ni General Torre kay PRRD. Sa tingin nyo, may consent ba doon? Comment nyo dyan mga kababayan. Ang laking issue dito. Naku, lagot dito si Bongbong Marcos or si PBBM at si Crispin Boying Rimulya, si General Torre na rin mga kababayan. Magiging issue dito. Sasabihin ng iba, nangyari yan March 11, 2025. Hindi pa ito inilabas. Again, mga kababayan, kahapon ito inilabas. Puntahan natin dito. Ito, effectivity. Ayan. These rules shall take effect after 15 calendar days from the publication in the official gazette or in a newspaper of general circulation in the Philippines. Nako. Sasabihin ngayon ng mga kalaban ni PRRD, nako, hindi na yan applicable kasi nangyari yung desisyon or padala kay PRRD mga kababayan ay March 11. Ito, October 27 and 15 days, yung effectivity ay 15 days after ng publication. So, kahapon, ngayon 2 days pa lang, October 28 ngayon, kasi kahapon pinablish, second day pa lang ngayon. Ito yung posibleng magiging issue dito. So, ito yung tanong mga kababayan. Again, kung mayroon kayong alam, i-comment nyo dyan, nasa live chat po natin. Ano ang magiging silbi nito doon sa kaso ni PRRD mga kababayan? Ito yung sa pagkakaalam ko. Kung ang kaso ni PRRD sa Supreme Court mga kababayan ay meron ng desisyon and final and executory na, halimbawa sa habeas corpus na kaso, kung naglabas na ng desisyon ang Supreme Court at final and executory na, most likely itong desisyon na ito, sa pagkakaalam ko again, correct me if I'm wrong, mawawalan ito ng silbi. Pero mga kababayan, pero kung ang kaso ay ongoing pa rin sa kahit na anong korte mga kababayan, again, be it extradition or voluntary surrender, be it extradition, kahit basta't ongoing pa yung kaso or dinidinig pa yung kaso,
Or kahit may desisyon na pero hindi pa final and executory, mayroon pang motion for reconsideration or kahit na anong appeal, itong desisyon ng korte na ito mga kababayan ay magagamit ito sa mga judges na magbibigay ng desisyon. Ito nga sabi ko mga kababayan, sa kaso ng habeas corpus na final ng kampo ni PRRD, ang daming details dito na pwede nilang gamitin mga kababayan na i-require ang Pilipinas or gobyerno ng Pilipinas na dapat pauwiin si PRRD mga kababayan. Kasi ang daming violations na nakomit dito. Number 1, yung pagbibigay ng consent ng extraditing. Pangalawa, yung warrant of arrest na ginamit hindi galing sa local court mga kababayan. Number 3, hindi dininig ng local court yung request ng extradition mga kababayan. Anong nakikita nating mangyayari dito ngayon? Kailangan ni Bongbong Marcos, na kailangan ni PBBM at ni Crispin Boying Rimulya mga kababayan, tawagin si Jack Bauer. Bakit mga kababayan? Unang-una, aminado ang gobyerno ng Pilipinas na wala silang power over the ICC. Anong ginawa nila? Pinamigay nila si PRRD sa ICC mga kababayan. At dahil dyan, again, nakikita natin na mukhang malaking tsansa na yung final na kaso laban na habeas corpus na dapat ipakita ng gobyerno ng Pilipinas ang katawan ni PRRD kung saan nila kinuha itong desisyon ng Supreme Court ay malaking tulong ito. And most likely makikita natin na i-require ng korte mga kababayan o ng Supreme Court ang Marcos Jr. administration na dalhin pabalik si PRRD dito sa Pilipinas. Kaya ipit si Bongbong Marcos dito mga kababayan. Kaya nasasabi ko kailangan nilang i-hire si Jack Bauer mga kababayan para maitakas ni Jack Bauer si PRRD galing ng ICC mga kababayan. Ewan ko lang kung anong pwedeng gawin ng Marcos Jr. administration ngayon kung sakaling magdesisyon ang Supreme Court sa kaso ng habeas corpus na final ng mga anak ni PRRD mga kababayan. Delikado ito. At ewan ko lang kasi mga kababayan, sa pagkakaalam ko, in-explain ni VP Sara, itong ginawa ni Bongbong Marcos dito ay impeachable offense ito mga kababayan. Bakit? Isang ordinaryo o isang Pilipino, private citizen na ngayon, na si PRRD, tinanggalan mo ng karapatan na manirahan sa kanyang bansang sinilangan at pinadala mo sa ibang bansa. Delikado yan mga kababayan. So, delikado ito kay PBBM. Kung hindi man siya ma-file ng impeachment ngayon, most likely pagkatapos ng term niya mga kababayan, mayroon itong haharapin na kaso. Katulad ni Pinoy mga kababayan. Yung kay Pinoy, pinain yung sa 44. Doon sa terorista. Itong kay Marcos Jr., Pilipino, pinadala sa ibang bansa. Naku. Dito talaga natin makikita mga kababayan na nasa sa politika, kahit illegal, ay gagawin nila. Naku, i-comment nyo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. Again, ito yung mga analysis natin. I might be wrong kasi hindi tayo abogado mga kababayan. Kahit ngayong abogado, magkamali-mali pa sa interpretasyon. Kaya careful tayo dito sa mga binabasa natin at inanalyze natin dito. Okay, so again, i-comment niyo kung anong masasabi niyo dito sa extradition rules na pinalabas ng Supreme Court mga kababayan. Okay?
So huwag kalimutang mag-like and share po ng videos natin din sa mag-subscribe din po ng ating channel. So dito na lang po muna tayo. Maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.